So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay, so nakita nyo naman siguro kung sino na yung re-reviewin natin, no? It's Lord Manuel, no? So ayun, recall lang tayo kasi nasa nasa second round na tayo ng tournament, eh. So recall lang tayo guys, recall lang para sa mga hindi pa nakakabisita sa channel natin or sa mga bagong kita lang sa channel natin, no. Sa first round ng tournament, kompleto na natin 'yon. Reviewin yung mga uploaded, no. Kasi may mga hindi ko alam kung hindi ba natuloy yung battle na 'yon, hindi na-upload or what. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, pero ito lang yung nasa channel ng FRBL. So shoutout kila OC tsaka kila Boss Rayan, no, shoutout. So unang na-review natin, recall lang natin bago tayo mag-proceed. Unang review natin sa bracket A, Apollo, Lord Manuel, which is yun nga, Lord Manuel ang nag-advance doon. Oblak Vincent, walang battle sa YouTube. So nag-advance doon si Vincent, or baka hindi nakapuna si Oblak that time kasi si Vincent yung nag-advance sa second round. Then Kaz Aizen Lux, napanood natin to, na-review natin to. Panalo si Kaz. Aaron Incognito, wala, no? Wala yan, hindi natin nakita yan. Naive Books, na-review natin yan. Atticus Jogray, wala. So Arzone Kedo, na-review natin yan. So far, ang first round natin sa instead of 8 battles yung first round natin, ang nangyari lang parang Apollo Lord Manuel, Kaz Aizen Lux, Naive Books, Arzone Kedo, 4 battles lang yung na-review natin sa first round ng tournaments. Ngayon, dito sa second round ng tournament, I think 3 yung ma-review natin dito. Una na tong Lord Manuel tsaka Vincent. Yung Kaz kasi wala, no? Wala. So nag-advance na agad si Kaz sa semifinals dito, nakita ko na to. Then dun sa baba sa bracket B, kompleto yun. So yun lang, na-recall ko lang yun para magkaroon naman tayo ng konting interaction, no? So ayun, ngayon second round, first battle sa bracket A, second round, Lord Manuel versus Vincent. Si Vincent, una ko siya napanood sa Motus, grabe yung Vincent na napanood ko doon. Tapos Lord Manuel, ilang beses ko na siya napanood, no? So let's see kung gagana although alam naman natin na si Lord Manuel nag-champion dito, no? Pero let's see kung ano yung journey niya, na paano niya tatalunin si Vincent sa part na to. So let's go. Oy, si Lord Manuel, pililin niya mauna si Vincent. Unang battle para kay Vincent, wanna tournament, let's go! Putang ina, sa wakas! Nagsimula na rin tong packing 1-up 3, thank you. Ang tagal kong nagtimpe at na-inerf, men. Ba't andito pa kayo? Ipaprint nyo na yung plake na may malaking name ko. At pakisobre na rin pare, pati yung 10K ko. Ba't kasi pa-battle pa ang puta? Gusto nyo pa ba talaga i-battle ko to? Gusto nyo? O sige, putang ina mo, kamusta long hair na Wybinit? Bakit tong Big 8 na pa rito? Ayusin mo ang mukha mo, bawal king kong dito. Pero sabi ni Rayan, pag-usayan ko daw, tataas daw ay tapresyon ko dito kasi nga daw lechong lineup. Buti na lang di ako high blood. Lamon sa akin lahat yan, lakong pake kung lechong lineup. Bakit tong Big 8 lechong lineup? Okay, ayos yan. na pa rito? Ayusin mo ang mukha mo, bawal king kong dito. Pero sabi ni Rayan, pag-usayan ko daw, tataas daw ay tapresyon ko dito kasi nga daw lechong lineup. Buti na lang di ako high blood. Lamon sa akin lahat yan, lakong pake kung lechong lineup. Kaya sige, lineup, dudurugin ko lahat ng nasa tournament na to. Susunugin yung remain, silelebron ko yung abo. Hindi nyo ako katulad, ako'y lyrically insane. Tingin nyo dito tournament, tingin ko dito ay buffet, buta. Lalo na sa'yo, rap typer pero linya at angle mo below the belt. Sobrang haba, puro butas. Panakto lang sa waist, tatapakan ko tong basura na
Panakto lang sa waist, panoorin mo kung magkampiyon at angle mo below the belt, cause you ain't on my level, you were nowhere near my wit. Baka sabihin, puro English lang mga rounds ko at scheme. Well, bitch, it ain't my fault if you's a stupid little bitch, or maybe you can understand me because you stand under me. Langit lupa, agwat natin, oo tayo'y complete opposite. Nung sumikat na si Philip Ching, you fell in love and mimicked him. Don't compare me to this bitch, boy. I pride myself on being real. You just found your style while I founded my identity. Kasi kinokopya mo si Aklas. Umabot na sa Okay, so ayun, si Aklas na banggit na niya, Philip Ching, Aklas. puntong kamukha mo na siya physically. Mas kamukha mo pa si Aklas kaysa kamukha ni Aklas si Philip Ching. Kaya anong Lord Manuel ng Quezon City? Ulol, you ain't! Ikay produkto lang ni Philip. Ninihi ko din. Walang pagkakakilan lang sarili. Support for real. Mamunguha ka ng image. Photographer! Kaya pala mahilig maniyot. Tipong-tipo Okay. ang mata ng mga single mama teens, pues. Wawasakin ko yung vision mo nang di ka na mag-pick o mangunguha ng image. Photographer. Pick, oh. Wawasakin ng vision. Di mag-pick. Wawasakin ng vision. Di mag-pick. Di ba ganyan kayo mga rap typers? Babaliin salita tas hahatiin yung pantig. Ipipilit niya yung wordplay. Kahit chope yung content, panay. Kuha sa iba, estilo mo, tagpi-tagpi. Sila yung source, ikaw yung addict na panay. Paget-paget. Puta, round 1 pa lang. Ginulpi ng sagad, pero putang ina mo, pilitin mong makatayo kasi hindi pa ako tapos. I'm just getting warmed up. Mag-thank you, adult. Nire-respeto ko sila. Yun nakasagip sa'yo. Natatapos yung time limit. Parehas lang kayo. Supot. Yo, tayo, magingay! Okay. Sa performance muna tayo ni Vincent. Ang aggressive ni Vincent, no? Kung ano yung napanood kong Vincent dun sa Motus, yun din yung napanood kong Vincent dito. Sa unang-unang battle na ni Vincent na napanood ko sa FRBL. No? So, yun. Ang galing. No? Wordplays, yung performance, kung paano mag-deliver si Vincent, klaro na itatawid niya yung mga punto na gusto niyang itawid, na nababahagi niya rin yung mga yung mensahe ng verse niya, na pumapasok yung mga suntok, no, kay Lord Manuel. Pero may isa lang ako napansin. Okay, overall maganda yung performance ni Vincent eh. Andun yung pinaka nagustuhan ko, yung energy, yung pagiging aggressive ni Vincent, no. Pero medyo nakulangan ako sa mga effective lines. Although may mga pasok na linya doon, pero may iba na medyo hindi ganun kalakas yung dating nun. So medyo nakulangan ako sa power punches or haymakers sa round 1 ni Vincent. Pero overall naman andun content, maganda yon. Pero syempre punches pinaka nagmamatter sa battle rap. So medyo nakulangan ako doon. So let's see, Lord Manuel. Yeah, Lord Manuel. Kaya di nyo na kailangan magingay, kaplastikan nyo ulo. Malaaka ta? Malaka-class? Yun ba ang iyong ino-object? Malaaka daw ako at saka malaaklas. Yun ang kanyang ino-object. Kasalanan ko ba sa adik na malupit madali kayong ma-offend? Nung una kong makita yung poster, alam ko na agad na easy win. Halatang basura aking ka-lineup nung tinapat ako sa bin. Ikaw, yung nag-atim, Bin, na okay. ako'y pabagsakin. Sa payat mo na yan, ang kailangan mo magkakain. Vincent! Sa itsura mo lang ako na-amaze. Ngayon lang ako nakakita ng rapper na mukhang hito na naka-brace. Oo, mukha kang Gago. hito. At ito ang eksena na masaklap, na mukha ka lang hito, kaya nakaabot ka sa lambat. Hindi sumipot si Oblak, kaya Gagi. panalo mo yung no contest. Habang pinatahimik sa Apollo, hanggang nawala ng boses. Habang sa'yo no show, parang status lang ni Ponger. Kaya So ayun, dito na ni-reveal na ni Lord Manuel dito kung bakit wala tayong napanood, wala tayong na-review na Oblak versus Vincent, kasi nga hindi sumipot
si Oblak, no? So ayun, ang ganda nung yung pasok yung joke niya na hito na may braces, okay yun. Paano mo panalo mo yung no contest habang pinatahimik sa Apollo hanggang nawala ng boses, habang sa'yo no show parang status lang ni Ponger. Kaya paano mo matatalo yung tumatalo ng Loki parang Thor na long hair? Balak mo ko paulan na ng jokes? Ako'y mahirap na ayos yun. Thor na long hair, Loki, yan, ayos yun. Ayos na reference yun, naintindihan ko yun. Thor na long hair. Balak mo ko paulan na ng Ulit. May no contest habang pinatahimik sa Apollo hanggang nawala ng boses, habang sa'yo no show parang status lang ni Ponger. Kaya paano mo matatalo yung tumatalo ng Loki parang Thor na long hair? Balak solid. mo ko paulan na ng jokes? Ako'y mahirap na i-down. Batman kay Joker, di mo kaya na i-clown. Kahit gumamit ka ng English, kayang-kaya kita sarguin. Hanggang baling-bali ka na parang posing ng daliri ni Andrew E. Bah, napuri lang ng tangang fans, confidence sa high level. Baka maging 80s ka din sa Lord, o maging panabong kontra chicken. Idamay triangulo, pas battles o music lang isipin. Kaso ako'y mahirap i-outrap, parang busog meal ng 7-Eleven. Ang dali mong mapredict. Outrap, ayos yun. Ang ganda nung laro niya doon, no? Busog meal sa 7-Eleven. So, kung kumakain kayo doon sa 7-Eleven, yung sisig nilang hirap nun buksan, di ba? So, ayun. Outrap, tsaka yung outrap na matalo sa battle rap, or tsaka yung outrap na pagbubukas ng mga galon sa 7-Eleven. So, galing. Ganda ng laro niya doon. Ang gulo, pas battles o music lang isipin. Kaso ako'y mahirap i-outrap, parang busog meal ng 7-Eleven. Ang dali mong mapredict, paano makakasabay to? Pagtapos niya ako i-mock, i-breakdown niya style ko. Para masayang sulat mo, hindi ko idadamay jowa, pamilya mo, masira lang ang blueprint. Hanggang di nyo na ako mabasa, dahil ang Diyos naglalakad sa tubig. Kaya yung hinanda mo, baliwala rin. Ayos yun, para di nyo na ako mabasa. Naglalakad sa Lord. Galing, ang Diyos naglalakad sa tubig. Ayos yun. Hindi ko idadamay jowa, pamilya mo, masira lang ang blueprint. Hanggang di nyo na ako mabasa, dahil ang Diyos naglalakad sa tubig. Kaya yung hinanda mo, baliwala rin. Ang tugon ko ay nice try. Mga sulat mo kontra sa akin, sa'yo lang din nag-backfire. Parang bar sa pandemic, sasayangin ko yung punchline. Kaya kung ikay napaisip, binigyan lang kita ng hard time, bitch. Galing! Galing. To be honest, akala ko ibibigay ko ng tabla yung round 1 ni Manuel tsaka ni Vincent. So, ayun yung initial plan ko. Sabi ko, parang same yung energy, same yung mga punches. Pero hindi nangyari yun after ng ilang lines. Pumalo si Manuel doon. Pumalo yung unang-una, yung jokes niya, pasok yun. Pero hindi lang jokes yung narinig ko doon. Yung paglalaro niya sa salita, no, mga wordplays niya, yung paano niya ibagsak yung mga punches, paano niya deliver yun, paano niya hinatid yung mensahe sa manonood, sa nakikinig, sobrang quality, no? Hindi man ganun kalakas yung crowd, sabihin nating hindi naging maingay yung crowd doon, pero tangina solid na mga linya yon, no? Yung joke niya na hito na may braces, pasok yun. Para sa akin, all goods yung ano na yun, joke na yun. Parang bago yung joke na yun para sa akin. Then yun, mga dami, too many to mention guys, pero ang dami ko talagang line na nagustuhan sa inispit ni Manuel, no? So sabi ko nga, akala ko itatabla ko to, pero right after ko maisip na itatabla ko yung round ni Manuel tsaka ni Vincent, umarangkada yung mga punches ni Manuel at lahat yun pumasok kay Vincent. So para sa akin, ibibigay ko ng slight edge kay Manuel yung round
1. So, 9-8 yun. Bibigay ko kay Manuel. Solid na performance yun kay Manuel. Hindi ko kayang i-perfect 10 muna yun kay Manuel kasi alam ko meron pang mas malakas na Manuel at susunod-sunod pa yung mga punches niya. Late rounds na eh. So, ngayon, 9 muna ibibigay ko kasi nag-expect pa ako ng mas solid na performance, no. Si Vincent, syempre, looking forward ako na makabawi siya dito sa round 2, no. Pero solid na round yun para kay Manuel. Manuel yun. Let's go, laban to! Putang ina mo, Manok, napakasupot mong hayop ka. Ito na ba yung panabong ng triangulong? Mukhang bagla sa pyramiding na ang kaya lang biling kape 3-in-1. Panabong. Inaaning ka lang nila. Tinawag kang panabong kasi silbi mo sa amo mong banoy pang entertainment lang. Kasi ballsy ka. Mandaraya ka't ngayon ka... putang ina mo. Kasi ballsy ka, mandaraya ka't ngayon ka na mabubulgar. Yung lyricismo niyan, sobrang hinaso sa yabang niya na lamang isinasandal. Kasi nagre-react kayo sa mga linya na hindi pinag-isipat, kadalasan ay hindi naman original. Puta, battle ko kay Rasig, grabing hirap yung dinanas ko. Pressure ko sa 2-week preparation, lumaapaw nun. Linya ko'y maigi ko, sinuri ko, nagamit na. Tapos nanakawan lang pala ako ng gagong to. Real talk. Battle mo kay Apollo, nag-fake choke ka doon, di ba? GTA reference, lahat pa kayo napahanep. Ang problema lang yun mismo, yung reference ng fake choke na ginamit ko kay Rasig. Ano daw? Remix! Shit! Here we go again, Grove Street. If you didn't notice, you just met my homie. Ito CJ, naka-full clip. Yun yung linya ko, yung linya mo. Kaya ako, magpapaka-GTA, walang law sa aking element. Kaya CJ, shit, here we go again. Ang husay mo, Manuel. Ginaya na yung thought, ginaya na yung fake choke, ginaya pa yung reference. Gayang-gaya mo lahat. Hindi mo masasabi sa akin yung isang coincidence. Puto tinagalog lang yung line. Koastang urig na rin. Kahit tagalogin mo yung mine, boy, yun ay akin pa rin. Tangina, napakatigas ng mukha mo, Manuel. Ultimo kalaban niya sa game, puta, nagagawang nakawan. Ikaw nga si CJ ng larong GTA. Kasi gumagamit ka ng cheats ng may advantage ka sa laban. Tangina, eto na ba yun? Yung sinasabi niyong nag-iisa na heavyweight sa turna, mala Alexander Graham Bell. Self-proclaimed inventor ka ng linya, pero nakaw yung idea. Galit na galit ka kay Unico nung nakalaban mo yung tumalo sa top 7 ng ligang to. Pero ginawa mo yung pagnanakaw niya sa mga MC na galing underground. Hipokrito! Nasa linya ka ng paglikha, industriya where you shouldn't still. Kung magko-content ka lamang ng mga sinulat naming battle rhymes, mag-apply ka na lang dun kay legit. Tangina, kaya eto ba? Eto ba ang imahe ng Diyos? Ba't di ko matanaw pagka all-knowing dyan? Buong round di kay binisto ko ng gamit 3 angle lang. Tong si Panay, there's only one eye. Bilanggo na sa loob ng kahit na ano pa man tipo ng triangle yan. Kala ko ba all-knowing ka? Paanong di mo na malayang wala was pinning your picture ang nabuoy Illuminati sign? Kaya ngayon, ang tanong, itlog o manok, ano nga ba ang nauna? Simple ang sagot, walang kaduda-duda, kitang-kita naman natin pagdating dyan kay manok, balls talaga una. Supot. Okay. Mabilis na review lang dun, mabilis na reaction lang dun sa round 2 ni Vincent. Sa performance, medyo nagkaroon ng stumble sa umpisa ng round. Nakabawi naman, no? Nakabawi naman siya after. Pero hindi ako makarelate dun sa fake joke na sinasabi niya kasi hindi ko pa napanood yung battle niya yun. Then yung nakaw, no? Yung nakaw na linya. So tignan natin, no? Hindi ko naman siya niles, no? Wala lang, neutral lang sa akin. Ano pa? Performance, may konting stumble, no? So sa ganitong tournament, sabi ko nga kailangan natin makita 'yon. Then comparison sa round 1 ni Vincent, better. Much better yung round 1 para sa akin. Medyo bumaba yung energy ni Vincent dito sa round 2 kumpara dun sa round 1 na gusto ko yung energy niya, pero pagdating ng round 2 medyo nawala, no? So bumaba ng konti. So yun, tapos mga haymakers or punches,
medyo hindi ko rin masyadong narinigan. Tapos references medyo malabo yung iba para sa akin. So yun, Manuel tayo. Ay manok, balls talaga una. Supot. Ninakawan daw siya! Di mo ba naisip Ninakawan daw siya! Ano, walang isip na coincidence? Walang isip yan? Sige, sa'yo na, ginawa ko lang yung pillar line. Sabi nila, baller ka daw. Sabi nila, baller ka daw. Talented ka naman, boy. Paano siya tumira ng tres? Umesto, tumutok, tumira sa foil. Grabe naman. Kaya pala, binansagang the greatest full court athlete. Kaya pala binansag greatest full court athlete. Nakakasampung baba ka nakakatakbo, tapos butil-butil lang iyong pawis. Kayang-kaya kita daragin kahit nakasyabu ka. Kayang-kaya kita daragin. Pag palumpalo ka na, papakainin kita ng pulboron tsaka tayo magja-jogging. Paano ko nalaman na nagsasyabu ka? Paano ko nalaman na nagsasyabu ka? Sa dati niyang kagang life. Kaso tinalikuran niya na daw yun. Mula nung nakabili at nakasuot na siya ng high minds. Kalmado lang. Kaya tamang chonky na lang. Tapos trippings interview sila ni Blaser. Grabe. Parang pag pinanood nyo yung dalawang inutil, parang may meeting sa Vatican. Sa dami ng pare. Pare, lupit mo pare. Kamusta pare? Pare kayo ng pare, parehas kayong tanga. Hindi mo na kailangan dumikit sa blast para sa chonke. Sa akin palang sabog ka na. Dumikit ka sa blast para pumutok iyong name. Napaka-wak pangit. Kinailangan mo palang sir para gabayan ka sa pag-angle habang ako walang tinatago. Para tinamas, hassle. Kaya paano tatama to sa akin kung ako'y transparent? Nung nalaman niya may biglang lumakas yung round ni Manuel. Akala ko mamaintain niya yung ganong energy sa umpisa ng round 2 kasi medyo nahinaan ako sa umpisa ng round 2 niya. So akala ko, sabi ko sa isip ko, mukhang magiging ganito to hanggang dulo pero ayos, ganda nung angat niya. So paangat na yung round ni Manuel dito. chance sa Kumu yung galing. Ang ganda yun, ang ganda nung laro niya dun sa kinailangan mo ng ng ser para parang lumapit ka sa blast para puputok pangalan mo, tapos ser para mag-guide ng angulo. So ang galing nun. Para dinamas, hassle. Kaya paano tatama to sa akin kung ako'y transparent? Nung nalaman niyang may chance sa Kumu yung galing FRBL, dun lang siya nakiki-one up. Mahiya ka sa tulad ko na dayo ako. Sa lugar nyo pa mismo ako yung nakikidarag. Paano butaw kayo dito tapos sulat nyo pang weirdo kaya ako na hinahanap? Paano yung sulat nyo pas ako na hinahanap? Paano ba naman pilit nyo lang kinokonekta mga gawa nyo parang pulubing nakiki-hotspot? Rest in peace! Sa plano mong makuha lang yung fame, parang inggit na buntis. Kukunin ko iyong kinikrave. Gusto mo dumikit kay Looney? Ihahatid kita sa Kumugan. Sige pwesto, ngayong ibabagsak ka na ng Diyos. Makakarating ka na ng sunugan sa impyerno. Diyan ka sa baba. Sakto yan, para sa tulad mong hito sa putikan. Dapat di mo tinanggap, huwag na pumalag, maligo sa dumihan. Kaya kita binagsak, para sa'yo din pagtayo. Dahil pag beans ay nilaglag, doon ka lang lalago. Okay. Ay, tangina, sayang. Sayang to para sa akin kasi sabi ko nga may mga dapa si Vincent sa round 2 niya. And nangyari din yung mga dapa na yun kay Manuel sa round 2. So sabi ko sayang kasi kung naitawid ni Manuel ng maayos yung buong round 2 nung malinis, possible na kasing lakas to ng round 1 niya. Kaso nga lang ang dami niyang slip ups, ang dami niyang stumbles, no? Kailangan natin makita 'yon. So ibababa ko to ng 1 puntos para kay Manuel. So bibigyan ko to ng 8-7 para kay Manuel. Ibinaba ko yung Vincent kasi yun nga sabi ko nga may ang daming reference na medyo hindi ko masyado naiintindihan or na-gets. So yun, explain ko naman na yun kay Vincent kanina. Kay Manuel, tangina, solid. Solid, sabi ko kanina, akala ko
magiging mahina yung round ni Manuel kasi mahina yung pasok niya eh. Hindi ko nagustuhan yung energy dun sa umpisa ng round 2 ni Manuel. So I thought na magtutuloy-tuloy yun hanggang matapos yung round 2, pero hindi, nagkamali ako. After 8 lines or 12 lines, hindi ko alam kung ilang lines yun, basta parang 8 lines ata. After nun, bam, umangat na yung bar ni Manuel hanggang sa natapos niya ng solid yun. Sabihin natin may mga stumble siya, oo, niles na natin yun, pero hindi yun yung naging hindi yun yung humatak sa round ni Manuel eh. May mga ibang stutters kasi or stumbles na konting stutters lang or stumble lang, hatakin na niya yung performance mo hanggang matapos yung round mo. Pero anong nangyari, yung mga stumbles ni Manuel, hindi naka-apekto yun sa buong round 2 niya, no? Parang wala nga nangyari eh. Parang wala nga stumbles na nangyari kasi tuloy-tuloy, well prepared si Manuel dito. Pasok pa rin yung mga punches niya, yung mga haymakers niya kay Vincent, pasok yun. So ang galing, no? Pero just to be fair, kailangan nating ilesyon yung mga stumbles na yun. So binaba ko ng 1 puntos si Manuel dito. So yun, 8-7 yun. Sana naintindihan nyo, no? Too many to mention din yung mga haymakers or mga punches. Basta nagsabi naman ako kanina, nag-quote naman ako. So ayun, magaganda mga reference ni Manuel dito compared sa mga references na ginamit ni Vincent kanina sa round 2. So yun, 9-8, 17, tapos 15 kay Vincent. So 2 points lang naman yung lamang, pero rounds 1 and 2 Manuel na yon. Bawi, Vincent. Okay. 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 Let's go. Yo, bilang battle MC, madali lang kontrolin, tama ng hit ni Lord Manuel. Ayaw nga sana kitang labanan eh. Sakit ka lang sa ulo, way too early smoking, pero personally malina. Tira mo'y mahirap, tanggapit, itolerate. Sobrang peke nakikita ko na parang psychedelic mushroom na yung tinitake, di ba? Imaginary linya mo, dala mo'y init lang sa head, tol. Imaginary line, linya mo parang equator. Ba't nga ba ganyan yan? Sinasamantala yung hype na nakukuha niya sa droga para magmukhang astig yung bisyo niya, pinangpo-front niya. Narcotics addict, narcissist. Para sa meth, he'll do the worst. Kaya pala ganyan. Kasi sa methang benta, nauso lang si Akata, kupal MC ka na din. Sa kanila siya yung anak na di nabigyan ng lambing, kaya pag babatay si Gago, astang meta't medating, feeling star, tarantado, yung epekto lang ng methamphetamine. Ikay supot pa Lord Manuel, yung battle lyrics mo pang low type. Para yan sa mga bobong, di pa nakapat sa bong pipe. Tangina panis to parang, dubi na naiwang moist. Total you're always so high. Iyahatid kita sa most high. Ang tanda-tanda mo na, puro pang spoiled brat sa Maynila pa rin yung mga ginagamit mo na metaphor. Kung ganyan ka ng ganyan, wala kang aanihin na respeto dito pag nagkataon. Puro ka drugs, damay pamilya, pinapakita mo pa sa aming saya mo'y natatanggap mo doon. Ngunit kahit anumang ligayang makuha mo dyan, ito yung tipo ng ligaya na hindi ka na magkakaroon. Kasi palagi ka nang dadamay ng mahal sa buhay ng iba. Sa mga magulang ni Manuel, gusto ko lang pong malaman yung itong anak niyo bakla. Anong battle nyo ni Chanel? Mga feeling superstar ang walang ya. Wala nga barang intense. Ang malakas lang bangga. Pero mga nag-trending yan sa FB kahit mga walang kwenta katha. Gamitan ba naman ng tulak? Talagang bebenta sa madla. Sige, push lang sa pagsigaw ng punchline. Pagtakpan mo na banuka. Kahit tulak itong Manuel ay walang swerteng makukuha. Nagmistulang ka rito ng tinutulak lang ng puta. Kadalasan na laman na makikita ay basura. Yan si Lord Manuel, Mr. MCing Pangbanggaan. Hindi na bago sa amin, desperado mong galawan. Ibebenta ang sarili, kapalit ng palakpakan. Kaya nga ikaw ay kilala lang sa katawanan. Tangina katawanan, katawanan, katawanan. Anyway, nandito na daw ang Diyos. Sige, ibaba na ang mantel. O baka Lord lang umasta pero yung ugali niya panghel. Kaya magpalit ka na ng pangalan. Di akma sa'yo yan, sir. Feeling magaling,
Hindi ka naman well. Tangina. Ganito lang kasimple yung Ano mga daw, sulat ano daw? na Ano daw? sa'yo yan. Feeling magaling, di ka naman... Wait lang ah. Sir, feeling magaling, hindi ka naman well. Tangina. No comment. Ganito lang kasimple yung mga sulat niya, napapabilib kayo ang puta. Basic shit! Umaapaw ka sa yabang, pagkatao'y napuno ng grid. Naging tamad sa talastasan, linya ko puta inaangkin. Nakipagbanggaan kay Chanel, naging alipin ka na ng inggit. You bit more than you can chew, kaya nag-choke ka na unwillingly. Si Luna, pinagnasahan, binastos mo pa si Venus Lee. Kaya paano ka naging Diyos kung nilabag mo 7 deadly sins? Tangina! Okay. Gusto niyo pa? Putang ina, kaya niyo pa mag-process? I'm the one with the 3, 5, 7. Nines on my right with knives if I like. And all these numbers telling me is that the odds on my side. So skip counting by twos. You won't even reach the 4th round. Fuck that 2, 4, 6, 8 shit. I just dropped your ass in front of the whole crowd. Hold up. I said, I'm the one with the 3, 5, 7. Nines on my right with knives if I like. And all this numbers telling me is that odds on my side. Skip counting by twos. You won't even reach the 4th round. 2, 4, 6. And I just dropped your ass in front of the whole crowd. Putang inareyan. Odeng, ito pa huling mensahe. Kung wala kayong makita na ipaparehas sa akin, yun ay dahil ako ay walang katulad. Putangi. Time. Baho ng jacket mo. Ulul, tapos mo, baho ng hininga mo. Shing! Okay, so... paano ko ba i-explain tong round 3 ni Vincent? Nag-mix eh. Nag-mix yung round 1 and 2 ni Vincent para sa akin. Okay. Doon sa English verses niya, medyo nalabuan ako doon. And to be honest, medyo nalabuan ako doon sa English verses niya. Although inulit niya 'yon, no. Naintindihan ko 'yon pero hindi ko alam kung saan yung pinaka punches doon or what. So no, wala, inano ko lang. Pinalampas ko lang. And then yung dun sa mga Tagalog verses naman, okay naman yon, pero medyo nakukulangan talaga ako sa performance ni Vincent, kasi iba yung Vincent na napanood ko sa Motus, no. Kumbaga yung round 1, sabi ko yun yung energy tsaka power ni Vincent na napanood ko sa Motus, sabi ko yun sa round 1. Pero pagdating ng round 2 kasi bumaba, then pagdating ng round 3 bumaba pa rin, no. So, ayun, hindi ko na ulit nakita yung Vincent na napanood ko sa round 1 ng battle na to. Tsaka yung Vincent na napanood ko sa Motus. Sayang lang. Siguro, na over references lang, no? Na over, paano ko ba sabihin? Basta, parang hindi naging ganun ka-effective yung naging returns ni Vincent kay Manuel dito. Although ang daming references, ang daming laro, pero hindi siya ganun ka-impactful, no? So, let's see kung ano yung balik ni Manuel dito. Tangi. Time. Baho ng jacket mo. Ulul, tapos mo, baho ng hininga mo. Ching! Yun na yun? Nakapaka-boring. Parang inasahan nyo si Ben Simmons sa 3-point shooting. Ako na bahala sa baduy na perk niya. Ako na magsusorry. Na kahit board, papaangatin ko. Parang nag-o-oli. Si Idol. Sa wakas, hindi ka na nobody. Makita ka lang sa daan, babatiin ka kahit walang party. Kilala ka na ng chismosa sa inyo. Pati ng mga adik, lalong-lalo na ng mga homeless. Yung kasabayan mo dati mag-rugby. Lalong-lalo na yung homeless, yung kasabayan mo dati mag-rugby. Akala mo pupuriin kita? Sablay inaasahan mo. Bakit kita pupuriin kung ako idol ng idol mo? Binigyan lang kita ng maliit na hope.
sa sakit na pinagdadaanan mo. Binigyan lang kita ng maliit na hope para sa sakit na pinagdadaanan mo. Kinuha ko lang ang iyong loob. Kasi ikay aking iimbalsa mo. It's demon time! Pero di ko kakantutin yung babae niya. Kasi, kamukha ng papa niya. Di mo na ako kaya. Ngayon ako'y sinapian ng katok. Ako na mismo mabatok sa ugod-ugod na si Wangod. Kahit ayaw niyo ako dumayo, ako na mismo lulusob. Sa tindera dyan ang iyaw, ako na mismo tutuhog. At para sa nobya mo, kung madadamay siya, ang sagot ko, of course. Pero ako'y magpapaka-gentleman, iba ang aking i-endorse. Yayabangan ko lang ng burat yan. Maaakit ko yan hanggang dulo. Dahil sa sobrang laki ng burat ko, nagjaja ko lang ang pamunwok. Niyabangan lang ng burat, matatalo pa yung alay nyo. Sa lakas ko mang urat, kaya ko batayin yung bahay nyo. Hindi ako magiging sweet, ay magiging sweet lang ako. Kapag nilalanggam na bangkay nyo Pendeo, dahil ako'y heartless, parang si Cheese Escudero. Heartless? Ay, heartless. Kaya bye-bye! Bye-bye! Yung veterano nyo dito, ginawa ko lang bagets. Talo na naman yung mga bata mo, Blaser! Kaya tong wannabe Vince Carter, sa akin ay matatanggal. Napasamang palad ka sa akin na parang nagdadasal. At para sa dedikasyon mo sa turna, ang masasabi ko, nice trip. Ngayong talo ka na sa turna, madami ka ng oras para alagaan tanim mo sa farm bin. Okay, may mga stamp, hindi na naman naging malinis yung performance ni Manuel. So, pinakamalinis niya na performance is yung round 1. Yun na rin pala yung pinakamalakas na round ni Manuel para sa akin. Pero, yun, round 2 and 3 para sa akin naging same ng approach, same ng performance, same ng energy, tsaka ng mga, actually mas marami pang haymakers yung round 2 ni Manuel, kaso nga lang hindi naging ganun kalinis no. Round 2 naman hindi rin naging ganun kalinis yung performance ni Manuel doon sa round 3, pero sa mga punches medyo hindi rin ganun ka-effective na, no. Siguro sa all 3 rounds ni Manuel pinakamalakas yung round 1, then sumusunod para sa akin yung round 2, pero yung round 3 medyo lumaylay na talaga si Manuel doon, pero sa kanya pa rin yun, no. Kanya pa rin yun, guys. Actually nag-iisip ako pwede kong itabla yun. It's either Lord Manuel yung round 3 or tabla, no. Pero yun, siguro yung stumbles ni Manuel tsaka yung half ng round ni Vincent sa round 3 na English versus, feeling ko yun yung ginawa nila na medyo hindi ko nagustuhan. Then yung mga nagustuhan ko sa round ni Manuel tsaka yung mga nagustuhan ko sa round ni Vincent is tie dun sa round 3. So siguro just to be fair, itatabla ko yung round 3 sa score na 7 points. Yun yung worst na round para sa akin ni Manuel. Then strongest niya yung round 1, no. So yun, final score siguro is 9-8-7, 24 points para kay Manuel. Yung Vincent naman may 8-7-7, no. 14 plus 8, 22. So 24-22. Lord Manuel, first 2 rounds nakuha na ni Manuel yon. Sayang, nakulangan lang ako kay Vincent. Maganda yung performance ni Vincent, malinis, pero nakulangan ako sa mga power punches or haymakers. Si Manuel naman consistent, para sa akin napaka-consistent niya. Yung pang-uulol niya, pang-uulol niya lang. So ayos yan. Yung energy niya, yung pagiging unorthodox niya, yun. Manuel, first 2 rounds. Tapos, then round 3, para sa akin tabla. Bloodway Rock Battle League! Nandito tayo ngayon sa Safe House! Ang laban! Lord Manuel versus Vincent! Magingay! Isa pang beses para sa laban na yun! Maraming salamat palagi sa Safe House, kay Boss Ariel, sa 639 Clothing,
Blaze Apparel ni Blaser, sa Unlock Clothing ni Luxuria. Sa lahat ng mga pumunta, maraming salamat sa inyo. Sa tropa namin na galing pang Riyadh. Si Makmak, tapos kay Happy, pumunta pa dito. Yo, shoutout sa guys. Sa Splice Pampalagi, kay Rekin tayo ng San Andres Mentality. Sa Unlock, maraming salamat. Baby Jack, Ordinary Clothing, Chill Clothing, 639 Koshi, Blaze Apparel, maraming salamat sa inyo. Pero ang boto ng Hurado, advancing sa semis, ang boto, 4-1, Lord Manuel! Yo, shoutout kay Judel 4-1. Okay. Judges. Misayas, kay JC sa tiga sa amin, tapos kay Angelica, salamat. Ina nyo! Binigay ko yung yung round 1 tsaka round 2 kay Lord Manuel. Lumamang lang siya ng mga 3 punchlines. Yung round 1, Sila naman yung bumoto ang mga tumatak kay Vincent, yung lechon, kasi yung Licky yung lineup. Si Lebron yung abo, photographer, yung image, train of thought. Tapos kamukha pa sila class kay Philip Ching. Kasi yung round 1 naman ni Manuel, yung mga tumatak doon, yung basura lineup, Ben. Hito naka-brace, kaya umabot sa lambat. Thor na long hair, Loki. Busog Mill, outrap. Hindi mabasa or mabasa, Diyos naglalakad sa tubig. R2, lumamang naman doon yung GTA reference na ni-line bite, which is yung shit, here we go again. Yung triangle, naging Illuminati sign. As yung round 2 ni Manuel, Pulveron, laging. Tapos yung meeting sa Vatican, ang daming pare. Lumikit sa blast para pumutok name. Puntis kukunin, kinikray beans, nilaglag. Pag nilaglag, lalago. Tapos yung kay Vince naman, binigay ko na yung round 2 sa kanya. Okay. Kasi obviously naman, pag pinanood nyo, puro starter na rin si Manuel noon. Tapos dito talaga siya nagpaulan ng mga punchlines niya. Yung meta ref, yung metang theme. Tapos yung nag-flex niya yung jowa niya. Tapos yung bangga, katawanan. Yung feeling magaling, di ka na Manuel. Binastos si Luna, Venus, para naging Diyos kung nilabag yung 7 deadly sins. Kasi yung rub your ass in the whole crowd na English niya. So kay Manuel, konti na lang yung mga tumatak doon, nag-i-starter na din siya. Yung mga jokes na lang, yun. So yun, binoto ko 2-1. Si Lord Manuel. Round 1, round 2, tapos round 3 kay Vincent. Boto ko Lord Manuel. So yun, Lux, pares kami first 2 rounds now. Yan. Yo, good kid, Poverty Society. Binoto ko si Lord Manuel. Round 1 kay Lord Manuel yon. Hindi siya malinaw na kay Lord Manuel, pero nakita natin na lamang siya ng mga 8 bars or 4 bars. Dahil lang sa ikli ng setup, suntok agad. Okay, totoo yan. Hindi tulad ni Binzay na maganda naman yung setup niya, buwelo niya para sa punchline, pero sa bilis maka-create ng effective na punchline, nakikita mong lamang doon si Lord Manuel. Sa round 2, kala ko kala ko talaga Lord Manuel na malinaw yun. Dahil sobrang doon pumasok yung maladami niyang malalakas na haymaker. Kaso, inedge ko lang na onti kay Lord Manuel yun dahil ang dahil niyang starter doon. Ayun, nagpa-dragging yun dahil sa sunod-sunod yung starter niya doon. Pero si Vincent consistent doon na mas malakas yun halos sa round 1 niya. Pero umidge doon ng konting-konti lang si Lord Manuel. Pero sa round 3, doon na nakita natin na klaro kay Vincent yun. Iwan si Lord Manuel doon. Kahit na may malalakas na punchline si Lord Manuel sa round 3, yung pare, sa yung mga blazer, yung something like that. Pero yun nga, makikita natin na sa round 3 lang nagpakita yung malakas na Vincent. Doon siya bumuhos. Pero yun nga, pinagbasihan ko pa rin sa dami ng round na pinanalo. 1 and 2, Lord Manuel. Round 3, Vincent. So, Lord Manuel. Razik nga pala ang binoto ko si Lord Manuel. Dalawang method ginamit ko sa pag-judge na to, sobrang hirap. Ginudge ko siya entirety at ginudge ko rin siya per round. So, dun sa judging ko per round, akala ko nung round 1 na ni Vincent, makukuha niya na agad yung round 1. Pero nung narinig ko yung round 1 ni Lord Manuel, madali ako na-convince na na-snatch niya yung round na yun. Round 2, mas madali ko siyang na-judge, hindi ganun ka-debatable yung round 2 kaysa sa round 1. Binigay ko pa rin siya kay Lord Manuel. Yes, totoo yan. Round 3, pinakamadaling i-judge sa lahat ng rounds para sa akin. Binigay ko siya ng malinaw kay Vincent. So kung per round ang judging ko, kay Lord Manuel na ako, 2-1. Kung entirety naman, yung flexibility binigay ko kay Vincent dahil mas marami siyang napakitang technique. Yes. Kung angles, sa tingin ko pantay lang sila, pero kung bibilangin mo yung punchline overall, Lord Manuel pa rin. So kung itatay ko yung entirety at
magdedepende ako sa per round. Lord Manuel, napakagandang laban po, tangina. Nice. Yo MJC, sobrang maraming salamat sa FRBL dahil naging kabilang ako, naging judge ako dito sa battle na to. Vinsane laban kay Lord Manuel. So, isa ako sa bumoto kay Lord Manuel at ginudge ko siya by rounds. Okay. Ang round 1 ko, binigay ko kay Lord Manuel na sobrang liit lang talaga ng edge para mabigay ko sa kanya yung boto. Dahil kay Vinsane, napansin ko yung setup niya, ang ganda ng setup niya, talagang madadala ka. Tapos biglang boom. Sapak na malakas. Di tulad kay di katulad kay Lord Manuel, talagang punch per punch kada banat. At saka sa pool talaga si Vinsane para sa akin eh. Sa round 2 naman, akala ko makukuha na ni Vinsane yun. Kaso nga lang, masyadong naging mahaba para sa akin yung mga setups. Yes. Pero although ang lakas talaga ni Vinsane sa totoo lang, pero para sa akin kay Lord Manuel yun, nakuha niya yung round 3 dito, binigay ko talaga malinis kay Vinsane. At tinignan ko pa siya ng isang buong kung yung performance. Although kahit may konting slip up si Lord Manuel, para sa akin yung punchline niya naging effective para tamaan si Vinsane. Although basta yun, si Vinsane ang nakita ko sa kanya, ang haba niya mag-setup, pero talagang pag tumama sa pulgat, talagang masakit. At yun, yung napansin ko rin yung sa prediction niya, yung pinipredict na line, yung pinipredict kung ano yung sasabihin. Parang napansin ko medyo lumaylay ng konti si Vinsane doon. Pero yun, so round 1, round 2, binigay ko siya kay Lord Manuel. Round 3, binigay ko malinis para kay Vinsane. MJC, top tier up battle. Yo, happy baliw. Round 1 ko, binigay ko kay Vinsane. Grabe yung punches niya yun, tapos yung confidence niya, nadadala niya yung buong battle ng round 1. Round 2, binigay ko kay Lord Manuel. Kita naman doon. Pero yung round 3, tulad yung sinasabi ng iba, talagang solid kay Vinsane. Meron lang siguro akong mga hindi ganong nakita na lines doon kay Lord Manuel, gawa ng madalas siyang mag-stumble o siya. So, medyo hindi ko nag-gets. Yun, bigay ko yung boto ko kay Vinsane. Okay. Okay, so ayun, majority naman ng judges is Lord Manuel yung vote, and pares halos yung 4 na judges pares kami ng vote na rounds 1 and 2 Lord Manuel yun. No, so ayun. Solid na battle na naman para kay Lord Manuel. Ang bibigat ng mga tinalo niya, no? Apollo, tapos biglang Vinsane pa. Solid na mga battle MC dito sa FRBL na napaka-solid, no? So advancing sa semifinal si Lord Manuel. Waiting na dun si Kaz kasi alam ko walang laban si Kaz sa second round, no? So na tayo agad, bracket B na tayo agad, guys, no? Lupit, ang bilis natin ma-review yung 1-up 3. So looking forward ako sa 1-up 4 soon. Hindi pa naman tapos yun, alam ko finals pa lang yun. Pero bago yun, ang dami pa nating lilinisin sa notebook, ang dami pa nating re-reviewin, ang dami pa nating papanoorin. Tangina, punong-puno yung schedule natin. Magto 2 years na tayo sa July. Sana matapos natin to. So yun, kapit lang, tutuloy-tuloy tayo, no? Walang pahinga. Araw-araw pa rin tayo mag-upload. Okay? So ayun, kita-kits tayo sa bracket B ng tournament. Yung Nayib versus Atticus na ata yung next natin. R-Zone tsaka Razik. Yun. So yun, kita-kits tayo dun, mga kumag. Peace out.